Sa latest chapter nga ng manga, gulat na gulat sila Loki at Harul sa nasaksihan nilang pagtuhog ng mga giant soldiers kay King Herald. Kaya naman ang tanong nga ngayon ng marami, ano ba talaga ang totoong nangyari 14 years ago? Bali sa video nga na to, sasagutin natin itong katanungan na to. Ipapaalala ko lang na itong mga babanggitin ko sa video na to, pawang theory lang. 14 years ago nga, may Holy Knight na dumating sa Elbaf para kausapin si King Herald patungkol sa posibilidad na paikipag-alyansa ng Elbaf sa world government, which is reference nga ito sa sinabi ni Summers in chapter 1146 na supposedly magiging mercenaries daw dapat ng world government itong mga giants ng Elbaf, pero mines up nga daw ito ni King Herald. Additional reference pa nga in chapter 1151 kung saan sinabi rin ni Imu yung hindi pakikipagtulungan ni King Herald sa kanya. So sa dalawang reference pa nga lang na to, dito na natin makukonclude na tumanggi si King Herald sa nais ni Imu na kumampi ang Elbaf sa world government. At itong araw nga kung saan nakita ni Loki itong tatay niyang inaatake ng mga giant soldiers, ang araw kung kailan mismo tumanggi si King Herald sa mga Holy Knights. Ang pruweba nga na dito talaga sa araw na to naganap yung pagtanggi ni King Herald sa agreement na to, itong naging pag-uusap nila Loki at Harul sa latest chapter. Ang topic nga nila yung patungkol sa possible na paikipag-alyansa ng Elbaf sa world government. May isang comment nga rin dito si Loki na talaga nga namang kapuna-puna. En-emphasize nga niya yung paikipagtulungan daw ni Harul kay King Herald na palakihin ang bagong henerasyon ng mga giants na kapayapaan ang ituturo imbes na pakikipaglaban, which is para sa akin nga isa itong indikasyon sa planong hindi talaga pagpayag ni King Herald sa kagustuhan ng world government. Kumbaga dahil na-threaten si King Herald sa nais ni Imu, palihim niyang papalakihin itong mga batang giants na hindi lumalaban. Nang sa ganon once na gawin silang devil ni Imu, hindi marurunong lumaban itong bagong henerasyon na to ng mga giants. At yes, ito nga yung tingin kong plano nila Harul at King Herald. Kaya sila nagpagawa ng old library at Walrus School. Malamang nung time na bata pa si King Herald, nagustuhan niya yung idea na makipagtulungan sa world government. Since ipinakita nga sa latest chapter na similar kay Loki, makulit rin itong si King Herald at mahilig sa gulo. So sino kaya possibly ang nag-encourage kay King Herald sa idea na to? Kung pag-uusapan nga ang timeline, malamang na ito si Mother Carmel. Dahil alam naman natin kung gaano kakonektado itong si Mother Carmel sa world government. Plus timeline wise nga sasakto siya. Since 100 years ago nga siya inintroduce sa Elbaf. At 109 years ago naman itong naging flashback ni King Herald. Pero later on nga nung nag-mature na si King Herald at nawala na itong si Mother Carmel, dito niya na na-realize na mali ang maipagtulungan sa world government. So ngayong na-establish na nga natin yung foundation ng past ni King Herald, mapunta na nga tayo sa moment kung saan nakita ni Loki itong tatay niyang inaatake ng mga giant soldiers. Ang tingin ko ngang senaryo sa moment na to nung time na merong kausap na Holy Knight itong si King Herald at tumanggi siya dito patungkol sa paikipag-alyansa sa world government, dito na sinaniban ni Imu itong Holy Knight na kausap niya. Similar sa ginawa niya kay Ganku. So ano bang ebidensya natin dito? Yung nabanggit mismo ni Scupper Gaban. In chapter 1151 nga nagpakawala ng napakalakas na conqueror haki itong si Imu. At ang naging reaksyon nga ni Gaban pamilyar daw itong haki na to sa kanya. So mukhang reference nga to sa latest chapter. Dahil nabanggit naman ni Gaban sa flashback nila ni Shanks na meron daw siyang kakaibang haki na nararamdaman.
nararamdaman. Meaning posibleng conqueror sa akin ni Imu itong sinasabi ni Gaban. Bali mabalik nga sa senaryo nagalit si Imu at ginamitan si King Herald ng Dome Reverse. Ginawa nga niyang demon itong si King Herald, similar sa ginawa niya kila Brogy at Dory. At dahil nga sa transformation na to no choice na itong mga giant soldiers kundi ang labanan na itong hari nila. Kumbaga nawala rin sa katinuan itong si King Herald, similar sa nangyari kila Brogy na inaatake itong mga kaibigan nila. At itong senaryo nga na to na nakita nating tinutuhog na ng mga giant soldiers si King Herald, ito na yung moment na dumating si Loki. Kung matatandaan nyo guys noong oras nga na gawing demon ni Imu itong si Brogy, nagkaroon nga siya ng regeneration powers. Kaya naman sa tingin nyo ba nung tinuhog ng mga giant soldiers itong si King Herald mamamatay na siya? Syempre hindi. Buhay na buhay pa siya sa moment na to dahil sa regeneration powers niya. Ang isang pruweba nga natin dito itong espada na tumuhog sa ulo ni Harul. Sa pag-uumpisa nga ng Elbaf arc nakita nating merong nakatuhog na espada kay Harul. Nung una nga nagtataka pa tayo kung sino ang may gawa nito sa kanya. Pero later on nga ni-reveal in chapter 1136 na kagagawan daw ito ni Loki. At nakita nga natin sa latest chapter itong moment na to. Kung mapapansin nyo guys itong espada nga na to very similar sa espada ni King Herald. Parehas nga ito ng design. At sa latest chapter nga nakumpirma na natin na kay King Herald nga talaga itong espada na tumuhog sa ulo ni Harul. Dahil nakita nga natin ito ng mas malapitan. Isa pa kung makikita nyo halos magkasing laki nga lang in terms of size itong sila Loki at Harul. Kaya naman itong espada nga na nasa ulo ni Harul malamang na mas malaki kesa sa normal na giant ang may gamit neto. Yes guys, sa tingin ko nga si King Herald mismo ang umatake kay Harul at tumuhog sa ulo niya. So possible nga na sa moment na to nawalan na ng malay itong si Harul. Kaya naman dito na nga nag-step up si Loki. Sinubukan niyang pigilan itong tatay niya na atakihin itong mga giant soldiers pati na itong si Harul. At ang naging resulta nga neto namatay ang lahat ng giants na nasa kastilyo. Up to sa moment na sila Loki at King Herald na lang ang natitira. At dito na tinapos ni Loki itong buhay ng sarili niyang tatay. Possible nga na sa moment na to dito na nagising si Harul. Kaya naman ang point of view niya, kaya niya nasabi na pinatay ni Loki si King Herald dahil sa wala siyang idea na nung time na madatnan nila itong hari nila nag-turn na pala ito into demon. Kuya Eneru, di ba may isang karakter na nag-appear sa last chapter? Sabi mo kanina isa itong Holy Knight na pinoses ni Imu. Ano kayang nangyari sa kanya? So possible nga na pinatay rin ito ni Loki dahil yung ipinakita ngang legendary na Devil Fruit hindi naman napunta sa kamay ng world government. At yes, sa tingin ko nga ang laman ng treasure na to yung mismong Hito-Hito no Mi model Nika. Paano ko nasabi? Dahil kung titignan nga natin yung timeline swak na swak siya sa theory na to. Kung matatandaan nyo guys nangyari nga itong pagpatay kay King Herald 14 years ago. At ito namang pag-a-acquire ni Shanks sa Hito-Hito no Mi model Nika 13 years ago lang. Meaning posibleng nung mapatay ni Loki itong Holy Knight na sinaniban ni Imu dito na siya naglayag para maging pirata. Hindi nga niya kinuha itong legendary Devil Fruit. Hindi niya ito kinain dahil alam niya na hindi niya ito deserve na kainin. Nakita naman natin sa pagkatao ni Loki na may sarili siyang prinsipyo. Tinanggihan nga niya itong si Shamrock at tinanggihan niya itong si Luffy. Kaya naman ang magiging tanong nga ngayon sinong kumuha sa Devil Fruit na to? Sa tingin ko nga yung Cyberpol Agents. Yes, itong grupo nila Who's Who. Possible nga na ito yung balak sabihin ni Shanks
kay King Herald na nabanggit niya in last chapter na wag niyang ibibigay sa world government itong legendary devil fruit na Hito-Hito no Mi model Nika. Pero pagdating nga ni Shanks sa kastilyo, dito niya na na-realize na naunahan siya ng mga Cyberpol agent. At dito na mangyayari yung moment kung saan kinuha pabalik ni Shanks itong legendary devil fruit na to sa kamay ni Huswu. Later on nga 6 years ago, sa pag-aakala na talagang kagagawan ni Loki yung pagpatay sa mga giant soldiers pati na kay King Herald base sa kwento ni Harul, na in reality hindi naman talaga niya nasaksihan ang buong pangyayari at kakagising lang nung time na makitang pinatay ni Loki si King Herald. Dito na nag-step up si Shanks na hulihin si Loki at ibalik sa Elbaf. Ito na nga yung umpisa ng pagkakakadena kay Loki sa Tree of Adam.